May punishment ang bawat kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. May kaparusahan. Anong sabi ng Roma? Chapter 5, mga kapatid. Basahin natin. Romans chapter 5, verse 5, verse 6. Ganito. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangahas mamatay. Yan. Yun yung sinabi, mga kapatid. Sa verse 8, datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayong mga makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So, yun lang yung paraan, mga kapatid, upang ang tao maalis sa capital punishment, mga kapatid, which is death. Kailangan talaga, mga kapatid ko, yung atonement, yung blood or yung dugo ng ating Panginoon para makatakas ang tao sa kaparusahan. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, ang Panginoon ang siyang namagitan. Ang Panginoon, mga kapatid ko, ang pumalit, mga kapatid, naging substitute. Imbis na tayo ang ipako, siya ang nagpapako. Imbis na tayo ang magbubugo ng dugo, siya na lang, mga kapatid. Imbis na tayo ang parusahan, siya na lang ang namatay sa Kalbaryo upang sa kanyang kamatayan daw, mayroong mabubuhay. Amen. Amen. Yun yung dapat natin mapag-aralan, mga kapatid, kasi ngayon, kailangan ng church na maunawaan ng Ebanghelyo ng Panginoon upang maibahagi sa mga tao kasi lahat ng nakakasalubong natin, mabuti o mabait, mga kapatid ko, kung hindi yan nakatanggap sa Panginoon, hindi yan maligtas. Amen. Kawawa po yan. Amen. Amen. Kasi yun ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Kasi kailangan, ang kamatayan lang ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ang siyang paraan upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Yan yung issue, mga kapatid. Kaya nga dito, mga kapatid ko, sa Romans chapter 10 verse 9, balikan natin, mga kapatid ko, yung ating binasa kanina. Sabi dito, sapagkat kung ipapahayag ko na yung bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya kasi yung puso na binuhay siya magbuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Yan. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Yun yung isang issue, mga kapatid. Ito yung isang elemento ng kaligtasan. Kung ipapahayag mo, pero tandaan nyo, hindi lahat na nagpapahayag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Amen. 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 Lahat ng tao sa mundong ito nagpapahayag na si Jesus ay Diyos. Pero hindi lahat na nagpapahayag maliligtas. Bakit, mga kapatid? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Datapwat yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya nga, pag tinatanong natin ano ba ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, dapat ang lahat na nagpapahayag, mga kapatid ko, sa pangalan ng Panginoong Hesus ay tatanggap ng kanyang ebanghelyo na itinuro ng Panginoon dito sa lupa. Yes. Amen. Kasi hindi pwedeng, I love you, Jesus. Marami nag-I love you sa kay Jesus. Yes. Noong January 9, ang dami, million. Pero yun ba yun si Jesus? Yes. Yung nakaparada sa Quiapo, yun ba yun si Jesus? Yes. Nagpapahayag yun. Yes. Nagpapahayag yun, mga kapatid ko, na si Jesus yun. Kaya nga, Jesus of Nazareth. Yes. Nazareno. Diba? Million yun, ilang million ba yun? Sinabi. 4 million, 5 million. Lahat, 6 million. Nagpapahayag yun, mga kapatid ko. Hallelujah, na siya sa Jesus of Nazareth. Ang tanong, may nakakita pa sa Jesus sa panahon natin ngayon. Ang nakakita, mga apostol lang. Yes. Mga apostol lang nakakita doon sa Panginoong Jesus. Amen. Amen? Amen. Tayo hindi tayo nakakita. Pero bakit tayo naniwala sa Panginoong Jesus? Yes. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Ito dapat, mga kapatid ko, ang kapahayagan, mga kapatid, ng tunay na mga pangyayari. Kaya ang tao, pag hindi naniwala sa salita ng Diyos,
aba hindi talaga niya maranasan ang kaligtasan kasi hindi naman po pwede bababa ang Diyos para sabihin, oh, ako ang Diyos. Amen. 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 Yun katotohanan, kaya ang salita niya ang magpapahayag, mga kapatid. Ngayon po, ang salita ng Diyos ang tatanungin natin, mga kapatid ko. Hallelujah, sa nagpapahayag, dapat, mga kapatid, nakadugtong ang salita ng Diyos sa bawat nagpapahayag. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, pinapaniwalaan mo, kaya ipinapahayag mo na siya Yes. ay nabuhay na magmuli sa mga patay. Amen. Ibig sabihin, naniwala ka sa kanyang mga salita. Yes. Ha? Kasi kung hindi mo pinapaniwalaan ang kanyang mga salita, useless yung pagpapahayag. Yes. Amen. Magsasabi ka, kasi tama yung sinabi ng Panginoon. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Yes. Kasi marami nagpapahayag, hindi na naman naniniwala, mga kapatid, sa Panginoon. Yes. Amen. Amen. Yun yung katotohanan. Hindi naman naniniwala sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon, para mapaniwalaan mo ang Panginoon, kailangan, mga kapatid ko, basahin mo ang kanyang mga salita. Ang sabi ng Juan 5:39, saliksikin mo ang kasulatan kung iniisip mo na mayroong buhay Na walang na walang hanggan. Yes. Everybody say amen? Amen. Yun yung issue, mga kapatid. Kung ipapahayag mo. Kasi kung ating mga kapatid ko, aayunan lahat yung nagsasabi kung ipapahayag mo, lahat ng tao ligtas. Yes. Ha? Pero conforme sa nagpapahayag, conforme sa nagsasabi, mga kapatid, ibig sabihin, mga kapatid ko, tingnan nyo ha, sa verse 10, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso, ibig sabihin, mga kapatid ko, mula sa kanyang puso, naniniwala talaga siya, hallelujah, sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hindi sa mga bagay na nakikita, sinasamba ang Panginoon, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga ang pananampalataya, sabi ng Hebrew 11:1, Yes. ang pananampalataya ay o paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yes. At sa mga bagay na darating, mga kapatid. Yun yung pananampalataya. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hindi ka naniniwala dahil nakita mo, yan yung Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag may magsabi, ako ang Kristo, huwag kayong maniwala. Amen. Amen. Yes. Totoo yun, siya na nga mismo nagsabi. Siya si Jesus Christ, pero sinabi niya, pag may magsasabi, narito ang Kristo, naroon ang Kristo, huwag niyong paniwalaan. Nasa Davao ang Kristo, huwag niyong paniwalaan. Kasi ang Panginoon Kristo nasa langit ngayon. Amen. Amen? Ang kanyang Espiritu lang sinusugo niya dito, mga kapatid ko, Yes. para i-convict tayo. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga dito, ito yung mahalagang konsepto ng kaligtasan, mga kapatid, na dapat natin maunawaan, na hindi lahat na nagpapahayag sa Panginoon, mga kapatid, ipinapahayag sa labit lang, mga kapatid, kaya nga sinaway ng Panginoon ang bayang ito, sinasamba ko ng kanilang mga labit, pero ang kanilang puso ang layo. Kasi dinugtungan niya sa verse 10, mga kapatid, na nananampalataya, nakasama talaga ang puso. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, pagka sumasampalataya ka sa Panginoon, mga kapatid ko, mayroong pagbabago na mangyayari sa buhay po natin. Ibig sabihin, pagka sasampalatayanan mo ang Panginoon Jesucristo, mayroong kakaibang pagbabago na mangyari sa buhay mo. Amen. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, wala namang nabago sa buhay mo, kailangan mong alamin kung yan ba'y tunay na Diyos na sinasamba mo. Amen. Everybody say amen. Yes. Amen. Ha? Kahit pa paano may mabago. Ha? Kahit pa paano ba? O mabago talaga. Totoo yun. Kasi sa pagsamba ng mga kapatid sa Diyos, dati sinasamba natin, makakita lang tayo ng dahon ng niyog, mga kapatid, nagpormang mukha, sinasamba na natin. Ha? O, makakita ka lang ng pusang itim, dumaan sa bahay mo, sinasamba mo na, naniwala ka na kaagad doon, ano ba yun? O, ayokong tumuloy. Kasi manidisgrasya ako. O, paniniwala ko yun. Yes. O, amen. Amen. Yan, totoo. Makita ka lang ng mga batong buhay, mga kapatid, kung isa, sasampahin mo na eh. Yan yung mga paniniwala, kaya nga ang issue rito, mga kapatid, ang pagsamba talaga nasa Panginoon. Amen. Ang issue rito nasa Panginoon, mga kapatid ko. Kaya nga dito, mga kapatid, kung ating papansinin sa panahon ngayon, mga kapatid ko, marami pa rin tao na nag-aakala na ang kaligtasan, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa. Amen. Basta ako, matulungin ako. Basta ako, nagbibigay ako ng sabaw palagi sa kapitbahay ko. Basta ako, wala akong nagkabyado. Yun naman yung katwiran, di ba? Katwiran ko lang ako eh. Amen.
Basta ako, every Sunday nagsisimba ako. Oh, kasi pala simba pa rin ako noon. Basta ako, wala akong inagabyadong tao. Basta ako, sumusunod ako sa Ten Commandments. Mahirap daw ang ganitong kaisipan, mga kapatid. Kasi, sabi nga, mga kapatid ko, pwede itong masira. Yes. Yung mga promises na ito, pwede masira, mga kapatid, outside the will of Jesus Christ. Isa lang talaga ang magiging founded or magiging matibay na pundasyon ang ating Panginoong Kristo. Pagka siyang sinasamba natin, mga kapatid ko, mawawala yung ating sariling kapasyahan, kundi ang Diyos na ang nagpapasya sa ating buhay. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Ha? Kaya nga dito, hindi po pwede, mga kapatid ko, mabuti ako. Sabi nga, no one is righteous, no not one. Hindi pwede sabihin, ay, hindi, wala naman ako. Basta ako, wala akong kapitbahay. Tahimik ako. Hindi. Hindi pwede gawin lisensya yun para maligtas ang tao. Abay, kung ang kaligtasan, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtulong, tayo, wala tayong may bigay. Kasi na, milyon-milyon kung magbigay. O, di ba yung mga drug lord, mga kapatid ko, kung magbigay yan, mga kapatid, sa foundation, grabe, milyon. O yung mga nandyan sa mga programa, kung magbigay, mga kapatid ko, milyon. O si Big Soto na lang eh. Ha? Sabihin nila, yan, talagang malangit ka kasi araw-araw namumulgod ka ng pera. Eh kung yan ang batayan ng kaligtasan, ano tayo? Yes. Wala tayong may bibigay na 100 kusing. Ha? Sila lang maligtas. So hindi yun ang batayan ng Panginoon. Ang batayan ng Panginoon sa kaligtasan ay sa kanyang ebanghelyo. Amen. Alam mga kanig, say amen? Amen. Kasi nga, mga kapatid, ang sabi ng Ephesians chapter 2, malinaw, verse 8, mga kapatid. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapulit. Hindi sa pamamagitan ng tulong, hindi sa pamamagitan ng ibibigay mo. Ako, donated by 1 million. Ako nagpatayo niyan ng kalsada, ako nagpagawa niyan. Ako ang nagbigay niyan, ganon. Kapatid, sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapulit. Kasi iniwasan talaga ng Diyos, mga kapatid, ko yung pride eh. Gusto ng Diyos maalis yung pride ng tao sa harapan niya, mga kapatid. Yun yung malinaw. Amen. Amen. Kaya nga, sabi niya, sapagkat tayo kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya malinaw yun, mga kapatid. Kaya pagka pinag-usapan ang paniniwala, mga kapatid ko, sabi nga, mga kapatid, isa lang na kay Kristo lang. Siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na magbuli. Yun yung paraan ng kaligtasan ng tao, mga kapatid. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Pagka sinasampalatayan ito ng tao, ang tao talaga maligtas. Hindi dapat natin pag-aralan para matuto tayong mag-share. Without it, mga kapatid, no one shall see the Lord. Yes. Amen. Amen. Kung hindi mga kapatid ko, sasampalatayanan ng tao yun, mga kapatid, dahil sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay, pagkalibing, pagkabuhay na magmuli, ay siya namang kaligtasan ng mga tao ngayon na mga hindi pa nakilala sa Panginoon. Amen. Yun yung importante, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang kagandahan, mga kapatid, sabi ng Romans chapter 10, verse 11, ang sino man daw sumasampalataya sa Kanya ay hindi napapahiya. Amen. Hindi nadidisappoint, mga kapatid. Totoo yun eh. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Kristo, hindi naman napapahiya, mga kapatid. Abay, kung napapahiya tayo, wala tayong hindi. Yes. Yun yung tatandaan natin, mga kapatid ko. Na napakahalaga na saliksitin talaga, mga kapatid, ang kaligtasan. Kaya nga ngayon, ang Panginoon, wala na rin Hudyo, wala na rin Grego, wala na rin mga Hintil, mga kapatid. Lahat tayo na sumasampalataya sa Panginoon Kristo, sa kanyang Ebanghelyo, maliligtas na. Amen. Dati ang kaligtasan sa bayang Israel lang. Yes. Diba? Kawawa tayo. Ang tingin ng Diyos sa atin, mga aso. Yes. Kasi ang aso, mga kapatid, ano ba? Ba't kaya aso ang tawag sa atin ng Panginoon? Ano? Aso, ayaw. Wala Bakit? Kasi wala tayong Diyos eh.
Kasi ang sinasamba natin bilang mga Gentiles yun, kaya nga sa noon pa, nauso ng Diyos-Diyosan. Yes. Hindi nyo sinasamba,